Kaugnay sa issue ng flood control projects, makakapanayan natin live si Navota City Representative Toby Tiangco. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Hi Rafi, yes. Magandang umaga. Opo. Isa po kayo sa mga nabanggit ni dating House Speaker Martin Romualdez sa kanyang pahayag kahapon. Vice Chair of the Appropriations Committee daw kayo sa previous Congress. Pero bakit hindi raw na-bring up yung concern sa budget process? Okay, number one, 56 po kaming vice chairman dyan. Hindi lang po ako nag-iisang vice chairman dyan. No? Number two, ang trabaho po ng vice chairman is idepensa yung budget ng departamento na naka-assign sa inyo. Number three, tingnan niyo po yung budget deliberations noong for the 2025 budget. I think that was mga October 2024 yan. Tingnan niyo yung records noon. Wala namang member ng majority na nakapagtanong doon. Dahil sa totoo lang, at that time, pag member ka ng majority at gusto mo magtanong, ang sasabihin sa'yo, pag nagtanong ka, babawasin yung budget mo, no? Tignan nyo, baka sabihin na naman lang, hindi totoo yan. Pero tignan nyo yung records, yung transcripts, wala pong nakapagtanong dyan. Pang-apat, alam nyo po, inaaprubahan muna ng Kongreso ang budget sa second reading. Ang problema noon, dun sa sistema noon na nilabanan ko na binago ngayong 20th Congress, is dati, pagkatapos aprubahan ng lahat ng congressman sa plenaryo on second reading, nagtatalaga ng small committee na 4 na tao, di ba? Ang namumuno dyan is si former Congressman Saldico. At doon nagkakaroon ng unang pagkakataon na magkaroon ng insertion para makapagbenta ng proyekto. So ang masama doon talaga is yung bentahan ng proyekto. Doon nagsisimula yung korupsyon. So yung korupsyon nagsisimula pa lang doon sa House of Representatives. Pagkatapos namin aprubahan on second reading. Pag binalik yan sa amin on third reading, hindi ka na pwede mag-question. So, paano kami mag-question sa ganong sistema? Kaya nga, yun ang pinaglaban natin at dito sa 20th Congress, yan yung isa sa pinakamalaking reformang ginawa, wala ng small committee. Paano po na-select paano po pinili yung select committee na yon, yung membro na 4 na binabanggit nyo? Siyempre, ima-manifest yan sa floor. Siyempre, since may supermajority, wala naman tututol doon, di ba? So, yun ang nangyayari. So wala po kayo sa deliberasyon doon sa sinasabi nagkaroon ng mga insertions? Hindi, wala. Okay, buti na tanong mo yan. Hindi po ako member ng small committee at hindi rin ako member ng BICAM. Though isa ako sa 56 na vice chairman ng Committee on Appropriations. Yan ang pinakamalaking committee, 143 members yan eh. Kung noon man or ngayon, looking back, meron bang red flag kayo nakita nung may deliberation doon sa budget? Hindi, yun na nga, di ba? Sabi ko nga, noong 19th Congress, ang pang-4 na balik ko na yan doon sa Kongreso, noon lang nagkakaroon talaga ng bentahan ng proyekto. Kaya yung sinasabi ni former Speaker Martin Romualdez na executive branch ang nagpapatupad niyan, pero bago naman dumating doon sa executive branch, basta't na ibenta yung proyekto, babayaran na kaagad yun. So hindi pa siya umaabot, hindi pa nga siya nabibid. Basta't pumasok ka doon sa libro na tinatawag doon sa HGAB o sa GAA, babayaran na yon. At hindi, though ako una nagsabi na ang nagbebenta noon is si Saldico, yan naman ay pinatunayan ni Engineer Alcantara at yun din ang sinabi ni Yusek Bernardo. No? So hindi lang ako nag-iisang nagsabi niyan. Ang tanong, magagawa ba yun ni Saldico nang hindi alam ni former Speaker Martin Romualdez? Diba? Dahil sa isang panayam, sinabi naman ni Saldico na araw-araw silang nag-uusap ni former Speaker Martin Romualdez. Bago po ito maisiwalat sa mga congressional inquiries, lumabas na po ba ito? Alam na ba ito ng ibang mga members ng Congress yung sinasabi niyang bentahan? Yes. Open secret naman yan. Siyempre, wala nang gustong magsalita dahil baka nakabili sila ng proyekto doon. Siyempre, hindi sila makapagsalita doon sa bagay na yan. No? So, hindi totoo yung sinasabi niya na yung corruption ay pinapasa niya doon sa executive branch. Kasi hindi pa nga umaabot yung budget doon sa executive branch, ay nagkakaroon na ng bentahan ng proyekto. So palagay niyo po mas marami pang madadamay or masisiwalat ng mga members of Congress dito? Depende yan. Kasi ang nasa sentro talaga niyan, ever since before, I've been consistent na ang nasa sentro talaga niyan is si Saldico, di ba? Kasi kahit doon sa kanyang mga statements, hindi naman niya tinatanggi, di ba? Sinasabi lang niya na alam yun ni former Speaker Martin Romualdez. Yun ang sinasabi niya doon sa kanyang mga
mga statements. Nababanggit niyo po si former Congressman Zaldico. Ano pong reaksyon niyo sa kanyang pagkakaaresto? Makakatulong ba ito sa investigasyon ng gobyerno? Yes, of course. Of course, ang makakatulong yan. At ako'y natutuwa na yung aking munting suggestion na magpadala ng high-level team, mukhang kahapon yata nagpadala na ng high-level team yung ating pamalaan para siguraduhin mapabalik si Zaldico. Para mabura na rin yung mga chismis-chismis na sinasabi na ayaw pabalikin si Zaldico. Maganda yung ginawa nilang aksyon na nagpadala sila ng high-level team doon para patunayan na sila mismo gusto nilang pabalikin si Zaldico. Samantalay na rin po namin, kuha ka po kami ng update sa nasunog na landfill sa Navotas. Ano pong sunod na action? Kasi naidugtong na meron ng kalsada, papasok doon sa landfill mismo. So dapat mapabilis na yung pag-apula doon sa sunog. Yes, tama kayo. Mas mapapabilis na ngayon dahil hindi lang by sea pwede na magdala ng mga panambak by land. At marami na rin nagdala ng panambak doon. May mga nagpadala na ng apog dahil yun daw ang pinaka-effective yung lime, no? So mas mapapadali na ngayon yung pag-apula doon. Hindi katulad nung dati na by sea lang. Talagang minadali yung kalsada kasi isla yun eh. Kung napunta ka doon, Rafi, isla yun eh. Dati walang paraan pumunta doon kung hindi by barges, no? So ngayon, mas mapapadali yan magpadala ng panambak, mas mapapadali magpadala ng heavy equipment. At kami nagpapasalamat sa lahat ng national government agencies. Baka may makalimutan lang ako, Air Force, DNR, DPWH, ibang mga LGUs, yung City of Manila, nagpadala sila ng thermal drone para alam natin kung saan yung mga may init na lugar, hindi lang visual, no? So nagpapasalamat tayo kay Yorme sa City of Manila sa pagpapadala niya ng drone. Madaming private sectors na nahihiraman kami ng heavy equipment. So kami nagpapasalamat sa lahat. Kung meron akong hindi nabanggit, pasensya na. No? Pero salamat po sa inyong lahat. Yung tulong naman po sa mga apektado, unfortunately, yung kapitbahay nyo na Ubando, yung napuruhan po rito. Yes, tuloy-tuloy po tayo doon sa pagtulong sa mga evacuees ng local government ng Ubando. No? At syempre, ang pinakamahalaga dito is dalawang bagay. No? Number one, mapatay yung apoy kaagad. Number two, mapanagot naman yung kumpanya na hindi sinunod yung closure plan. Kasi doon sa prangkisa nila, may closure plan talaga yan. At sila'y sinabihan ng DNR noon na dapat nilang implement yung closure plan. Ang nangyari po dyan, iniwanan po nila. Very quickly, baka meron po kayo mensahe dun sa mga naghihintay ng tulong at ng solusyon dito po sa mahigit 10 araw ng sunog dyan po sa Navotas, Old Navotas Landfill. So araw-araw po halos pinupuntahan niya ni Mayor John Ray, personally supervising the operations, at meron kaming group chat dyan na minomonitor po talaga ng lahat ng mga stakeholders yung pag-apula ng apoy dito. Kasi laking problema nito, sakit ng ulo nga sa amin yan. No? Alam mo, kung hindi lang iniwanan to, inabandon at ginawa yung closure plan, hindi mangyayari ito because this landfill has been operating for 20 years at never nagkaroon ng sunog na ganyan. Kung kailan pa sinara at hindi inoperate, tsaka pa nagkaroon ng sunog dahil nga iniwanan lang basta-basta at hindi sinunod yung closure plan na dapat nilang gawin. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo sa Balitang Hali. Yan po si Navotas Representative Toby Chanco.